Kakapanayam naman natin ang hepe ng Manila Police District, si Chief Superintendent Joel Coronel. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa nanonood po ng programa niyo ngayong umaga. Sir, ang tanong po ng karamihan, for the record, paano po nakalusot yung ganitong klaseng secret na detention cell? Ini-inspection niyo po ba regularly yung mga estasyon na inyong nasasakupan? Tama po. Unang-una po, nais po naming papulaanan na secret detention cell po yung binabanggit po ng Commission on Human Rights. Kanina pong umaga, nagsagawa po ng inspection po ang Regional Director namin, si General Oscar Alpaelde, kasama na po ng mga membro ng media na nanonood at nakita naman po na hindi naman po secret yung detention cell. Ito po ay parang improvised lock-up cell na pinagawa ng station commander para ma-accommodate yung mga bagong nahuli na mga various offenses. Okay. Para po sa kaalaman po ng lahat, ang nakakulong po ngayon sa Station 9 ay umaabot po ng 89. At kasama dito ay 19 na babae. Ang kanilang regular jail facility, kung nakita rin naman ng Human Rights at saka ng mga members ng media kanina, ay para good for only 40 persons. Talaga pong siksikan, talaga pong overcrowded, kaya po yung mga bagong huli o bagong natatip po ng MPD ay Station 1, dinala po doon sa holding area, doon po sa May Station Investigation Unit po. So ang sinasabi niyo po, sir, regular po ito, karaniwan lang po ito, hindi, wala pong irregular dito sa pagkakaroon ng ganitong klaseng kulungan na nasa likod ng isang tokador? Hindi naman po nasa likod ng tokador. Ito po ay locker room. Ito po ay improvised lock-up cell kasi una-una, dahil po sa mga massive anti-criminality operations, one-time, big-time operations, itong nakaraan na 3 araw, nagsimula ang Atian Summit, marami pong huli ang Manila Police District, lalo na ang Station 1. Kaya po ginamit po to as an improvised at saka interim holding area sa mga bagong huli. Okay. Pangalawa, yung mga nahuli po ay pinapayagan naman po madalaw, mabisita ng kanilang mga kamag-anak. Sila po ay napagsabihan at na-informa ng kanilang mga karapatan ayon po sa Miranda Doctrine at sa Saligang Batas. At hindi po tinatago ang kanilang pagkahuli po. Okay. So ito pong nakikita natin sa video na parang ginawa pong pinto yung cabinet. This is okay? Yung pintuan po, yung sa ulat ng Station Commander, ay yun po ay pinangaharang doon sa pasukan ng lock-up cell. Dahil wala pa ho yatang pintuan na nagagawa. Yung lock-up cell na yan ay po ay dating storage area ng Station 1 na ginawa pong temporary holding area for those newly arrested dahil po sa dami na po nakakulong sa kulungan na yan. Kung makikita niyo po sa video po ng mga kasama niyo sa media po. Okay, at yung ganitong klaseng mga sitwasyon, napakaliit po na pasilyo, wala po halos ventilation at saka walang ilaw. Ito po ba ay katanggap-tanggap, sir? Yun nga po, nakakalungkot nga po na dahil po sa kakulangan po ng resource, ng pondo, hindi po tayo makapagawa ng maayos at malaking detention cells. Hindi lang po sa Tondo Police Station. Alam ko po, mga special reports po, including the international media, na balita na po yan na ang mga preso po ngayon, lalong-lalo na nung pinaigting natin ng kampanya sa illegal na droga, ay talaga pong sikan po ang mga kulungan. Hindi po namin tinatago yan o pinagkakaila. Yun nga po, doon lang sa regular jail, good for 40 na persons, mahigit 80 po sila roon. Kaya kung makikita niyo po, nakakaawa po ang kanilang kalagayan po. So ano po ang action ninyo dito, sir, sa at least para sa MPD Station 1 na ito, itong kulungan na ito ay gagamitin pa in the future? Kasi sinasabi niyo, hindi naman siya irregular. Okay, ganito po. Unang-una, para malaman na rin po ng ating mga kababayan, magko-conduct po ng investigation ng aming Internal Affairs Service sa utos na rin po ng aming Regional Director para alamin po kung mayroong pagkukulang o pagkakamali ang mga taga-Police Station 1 sa pamumuno ni Superintendent Domingo. At number 2, alamin din kung ano po ang mga recommendations na pwedeng gawin para po maiwasan yung ganitong pagkakataon. Ang aming pong panawagan ay sana po maipaabot din ng CHR sa mga kinauukulan, lalo-lalo na sa national government, sa Senado, sa batasan sa Kongreso, mag-allocate po ng enough na pondo o budget para po mapagawa po tayo ng mas malaking kulungan para ma-accommodate po natin lahat ng huli dahil po sa dami ng operations pong ginagawa natin ngayon. Alright, maraming salamat po sa inyo, Chief Superintendent Joel Coronel. Yes po, ma'am. Maraming salamat din po.